I'm just a plain housewife. Actually, yung pinambili ko nga ng produkto na yun, pambayad ko ng Meralco. Nakapag-travel na siya more than 17 countries. Yung skill mo pagdating sa pagbebenta, yun yung factor. Money. More than the money, ang parang main cause mo is to empower women. Yes. Marami pa pala akong pwedeng gawin. Okay, guys, welcome to Next Level Talks with Engineers Paolo and Karina. Today is a very, very special episode kasi po, yung ating guest right now ay actually biglaan po ito, but it was I believe it's very timely. Okay, it's particularly for the community. Okay, kasi marami kayong mapupulot ngayon, particularly about for me, ang pinaka-highlight ko dito is about retailing, the power of retailing talaga. Kasi maraming tao ngayon, di ba, kailangan ng side income, and everything. And minsan din nila nare-realize yung skill mo pagdating sa pagbebenta, yun yung factor. And our special guest right now, she's very dear to us kasi number one, we've been together for I think more than a decade sa negosyo. So more than business, parang ate-ate na rin namin siya. Di ba? She's a senior mentor in FDI Group and one of the top distributors of BizWorld Global. And isa siya sa mga multi-awarded na achievers po ng kanilang company. And because of the industry, nakapag-travel na siya, I think more than 17 countries, no? I think more than, and yung ibang countries dun pabalik-balik pa. And she opened many countries like particularly Brunei, Japan, UK, Malaysia, of course, Philippines. And grabe to, kumbaga, pag sinabing talagang hataw at kayod, walang question dito, no? So guys, excited na ba kayo makilala? Of course, our very own Miss Jackie Atienza. Oh! Hey, yun. Thank you so much, Jem Pao, for your very generous introduction. Generous ba? Sobrang generous. Pero totoo yun, promise natin. Yeah. Totoo naman yun. And I'm so happy to be here. Oo, Hindi ko biglaan. na-expect, but I'm so privileged. Biglaan to, guys, as in biglaan, di ba? Na kasi hindi ko rin I'm thinking na yung schedule ni Ate Jax tight talaga, very tight. Sobrang tight talaga. So bigla sabi niya, tara. Sabi ko, tara, game, let's go. Di ba? Yeah. So yun, we're happy na nandito ka. And alam niyo po, I'm happy too. Sinulit na rin namin to. Mamaya merong patong online selling. Yes, live selling po kami mamaya. Oo, mamaya. So, okay, simulan na natin. Ready ka na? Sure, I'm ready. Handang-handa. Okay, game. Unang tanong. Okay, paano ba nagsimula ang isang Jackie Atienza? Well, bago ko pumasok sa industriyang to talaga, I'm just a plain housewife. And then suddenly, yung kababayan ko, inintroduce na to sa akin. Actually, biglaan lang eh. From the start, user lang talaga ako. Actually, skeptic talaga ako eh. But the day na ginamit ko yung produkto, hindi na siya tumigil eh. I mean, actually, yung pinambili ko nga ng produkto na yun, pambayad ko ng Meralco. 2008? Kaya ta? Yeah, that was 2008. And, yun na, history na siya. Kasi nung the first time na ginamit ko siya, maniwala ko't hindi, gumaling yung asthma ko. Which is irrelevant sa produkto. Ika nga, pat gumaling siya. And then from the day na shinare ko yon, tuloy-tuloy na siya. And that's it. Okay, so this was 2008. Yeah, 2008. And ito rin yung first business mo? This is my first business na ganitong klase. Okay, which is kaya nandito to, ito yun, napkin, Yes, eto talaga siya. Ayun. This is my first MLM talaga. And this will be my the queen of last. napkins. Yes! Well, so basically, kasi yung next question is, ano ba yung first business mo, te? So, big sabihin, ito nga yung first business mo, diretso ka na rito. Oh, not exactly. I mean the MLM. Oo. Nung before, mahilig na talaga magbenta-benta. Actually, laman nga ng likod ng kotse ko, lahat ng brochure. Okay. May tusino, may longganisa. So, bago mag-208, marami ka ng businesses? Yeah, meron akong mga iba't ibang mga pinasok na mga business, which is, ano lang, parang side hustle lang kasi parang wala kang magawa, di ba? Kasi nasa bahay ka lang eh. Yeah. Dati? Yeah. Talaga? Nasa bahay lang ako after ko nag-resign sa isang company. Okay. Yeah. Paano ka ba na-presentan dito? Actually, yung kababayan ko, si Raymond, i-mention ko na Raymond Tagonon, hi. Sige, Raymond. Yeah, kasi ano siya, road manager siya ng mga artista. Actually, dinemohan niya ako sa DFA sa Sahig. Okay. Kasi ayoko eh. Nung nalaman ko, na. And then, hindi pa lang siya natatapos. Teka lang, bibili na ako. Yun na siya. Doon siya nag-start. So, Raymond,
Thank you Oo, so kuya, much. kamusta ka na? Kamusta ka na? Nalala ko yung testimony niya na Yes, talaga si Raymond Togonan. Hi. nasaan na kayo ngayon? Actually, may connect kami and meron siyang ibang ginagawa. Yeah. Okay. Siya pala ang sponsor mo. Siya talaga. Oo. Okay, Yeah. interesting. Yeah. Okay. Well, who or what are your major influences na nag-shape sa'yo? Actually, nag-shape sa akin yung training eh. Mm. Kasi I started as a user. And ang layo ng office, di ba, Ortigas? And nagko-commute pa ako Las noon. Piñas. Yes, Piñas. Nagko-commute pa ako noon. Ang payat-payat ko pa kasi may hika ako, nakaganon na ako. Pero yung nag-drive sa akin, isa pa doon yung produkto. Kasi di ba ang ganda ng produkto. And then one time, si Tatay Ed Gloria, hi Tatay Ed, siya yung unang tao talaga din na nagtiwala din sa akin na, Jackie, mag-training ka. And then yun, hanggang sa training is the key eh. Bukod sa produkto na maganda. Yun, kasi ano yan eh, parang, maganda, pero kung wala kang training at hindi mo intindihan yung produkto at ano yung pwede mong maitulong sa kababaihan at saka syempre, alam mo na yung income din. So, yun talaga. Okay. So basically, ang influence mo talaga yung training ng system. Yes, training ng system. Kasi pwede naman gumamit lang ako eh. Diba? And then pwede rin naman na, ano lang, yung benta-benta lang, hindi ako mag-build ng network. But nung nakita ko, nung nag-training na ako na there's more. At saka yun nga, yung gusto ko makatulong sa kababaihan, kasi babae ako eh. At isa pa yun sa kalikasan. At sa katulad ko na nasa bahay lang, na maturuan ko rin sila na magkaroon ng pangkabuhayan. Ayun talaga. So parang women empowerment. Yeah, women empowerment talaga. Kaya na-push talaga ako. Okay, so parang more than the money, parang syempre money. Of Kailangan course. natin yun, di ba? But Money. more than the money, ang parang main cause mo is to empower women. Parang Yes, empower women. ganun. Yeah. To be healthy. Oo. Yan. Na parang kahit, kumbaga, ang babae, hindi lang pang kusina. Correct. Although hindi nila lang ang kusina. By Yes, the way, yes. Kung babayaran mo nga lahat ng, di ba, ng mga nanay, grabe yung trabaho nila, ang bigat ha. But the point is, kumbaga, women can also achieve something. Yeah. Parang gano'n. Yeah. Kasi kung hindi ako naka-attend ng training ng FDI, hindi hindi mabubukas yung isip ko na marami pa pala akong pwedeng gawin. Hindi lang ako magpapalaki lang ng anak, which is really good. Walang masamang maging housewife. Correct, Pero correct. meron ka pang pwedeng magawa. Oo. Pwede ka pa ma-stretch. Oh, actually, sobrang na-stretch. Lumabas ako sa comfort zone eh. Kasi alam mo, kung hindi sa industriya to, hindi ko, siguro makapag-travel ako, but not like ngayong ginagawa ko. Okay. So, 16 years ka na sa industry. 16 years na. Matagal pa sa akin. Yes. Nauna pa sa akin si Ate Yes, Jackie, actually. 16 years. 15 pa lang kami, no? 15 Nauna talaga kami kasi GMED yung kasama ko Correct, talaga. correct. So, Yeah. question, sa 16 years, no? Same company, di ba? Same team. Same company, same team. Kumbaga talagang, yon, through thick and thin. Medyo nagkaroon ng konting Una at huli na, no? Yeah, nagkaroon ng konting sablay, pero yun na nga, bumangon eh. At saka, dun ko na-realize na, ito talaga siya eh, wala nang iba. Kasi minsan talaga sa tao, di ba, nagkakaroon tayo ng, Normal naman. normal yun. I'm not doubting about this. Hindi ako nag-doubt. But, merong panahon na isang taong wala, di ba? Of course, naghanap ako. Nung pandemic kasi. Pandemic kasi yun. Naghanap ako kasi, hindi pwedeng wala ako nito. Grabe talaga. Yeah. Kasi situational. Yeah, Walang situation. stock. Yes. Parang kasing container, no? Yes. 6 months yata, no? Oo, almost a year. Almost a year, oh. Yeah. correct. Diba? Pero eventually, dito pa rin. Yes. So, question, sa 16 years, paano ka tumagal? Well, kaya ako tumagal kasi unang-una yung produkto talaga natin, 'di ba, consistent naman talaga siya. And then hindi nagbabago yung effect ng produkto natin. Actually, habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. At the same time is yung community. Mahalaga yun eh. Yung community kasi, yung FDI, mahalaga kasi, 'di ba, we're like family already. Parang tayo naging pamilya. Kasi itong industriyang ito, hindi siya madali. Tapos yung training natin, lagi tayong napapaalalahanan. And then, yung drive ko kasi is yung bang makatulong sa kababaihan, sa health. Kasi babae ko, ramdam ko kung ano yung feeling pag may problema ka dun sa parte na yun. And yun man lang, na gusto ko talaga makatulong. Plus sa environment natin, at the same time, yung mga babae na nasa bahay lang na pwede rin naman silang kumita.
empowerment, ika nga, 'di ba? Para maging empowered woman. So hindi ko naman minamaliit na yung mga nasa bahay kasi ganun ako before bago ako nag-start. Parang wala ka ng drive. Oo. Kasi ramdam ko yung feeling na nasa bahay ka lang nag-aalaga ng bata, nagluluto, do kahit may katulong ka, iba yung feeling na meron kang nagagawa sa sarili mo. Sense of achievement. Yeah. Tapos, ito kasing company natin is may advocacy tayo. Hindi lang kasi basta kumikita ka ng pera dito Isa sa nagustuhan ko, lagi ang tagline ko nga, mission first before commission. Correct. So, yun talaga. Kaya Oo, kasi ako narinig yeah, yun. mission Sa kanya first ko narinig yun. before commission. Kaya, yun, parang nagmi-mission ako every time na aalis ako kasi halos nalibot na namin yung Pilipinas Sa mga lugar-lugar pa na malalayo kami pumupunta, mga sulok-sulok. Merong muntik na kami nalunod sa bangka. Kasi yung mission mo ang dami mong gustong abutin. Kaya ako tumagal sa industriya to. So, yung community talaga. Community, yes, talaga. Until now. Okay. Kahit saang lupalop naman tayo mapunta, ni-reach out niyo ko. Ni-reach out ako ni Tatay Ed. Hi, Tatay Ed. I miss you. See you soon. Lalo na ngayon with technology. Ang bilis. Yes, with technology. At saka yung produkto kasi natin ngayon, kahit hindi ka na mag-demo, kilala na siya. Kumbaga, established na yung brand. Established na for 16 years. At saka, sabi nga nila kahit nakapikit ka, no? Alam mo na yung, yes, itong produkto na to, alam ko na to. Kasi ako mismo ang buhay na napatotoo. Nakarating ako doon sa company natin sa China. For 3 times. Na-meet ko yung owner. Manufacturing. Manufacturing. Na-meet ko yung mga inventors. Kumbaga talagang, kilala mo siya. Alam mo. Tested. Correct. We've been there many times din sa China, sa manufacturing, sa iba't ibang bansa basically. Actually, excited nga ako yung merong hopefully ma-organize na visit sa South Korea. Wow. O yung BioNOV. That's so good. baka magkaroon tayo ng visitation sa plant. No. Grabe. Ang laking factor ng community, guys like yung isa sa mga criteria ng Blue Zone, if you've heard of the Blue Zone na concept, di ba na Blue Zone are areas na ang mga tao umaabot, normal sa kanila umabot ka ng 100. Yeah. Tapos hindi yung 100 na may sakit ka, you are very healthy. And one of the factors there na common factors sa Blue Zone areas, ni-research to ng National Geographic. So these are credible researches. Even as a Netflix siya, you can search sa Netflix Blue Zone areas, blah, blah, blah. There's a parang documentary. And It's like Bama? Bama is one of Blue Zones. Bama is one of Blue So Zones. ang mga Blue Zone areas, marami yan. Loma Linda, Okinawa, Japan. Meron sa Icaria sa Greece. Then meron sa Italy din. Sardinia yata, Italy. Then Bama is kasama doon. Yeah. And they check, talaga ni-research nila, ano ba yung mga common dito? And maraming factors, of course, plant-based diet, etc. Mindset, tapos yung natural movement. Pero isa sa factor na common sa lahat ng tawag dito, Blue Zone areas in the world is community. Community talaga. So you need to have a community na will help you na to ano yung sanity mo of all the situations in the world, di ba? And ito yung isa sa mga nakatulong kaya tumagal sa industriya. Yeah, yung positivity, yung tulungan, yun talaga. Yun talaga ang naano ko dito sa community natin. Correct. Yung pag yung nanghihina ka na kasi sa industriyang to, panghihinaan ka talaga Dahil nga rejection, napakadaming rejection. Sobra. Pero pag yung puso mo, alam mo yung gagawin mo. Marami na rin ako niluha sa industriyang to. Marami na, pero marami ding saya. Yeah. Gano'n naman ang buhay. Ang community ang nagtuturo sa'yo na maging matibay ka. Correct. Nandyan lang sila. Correct. Yeah. Kaya kayo guys, kung wala pa kayo community, find a community. No? Make it a point na you're in one community that redirects you pag nade-derail ka, gaganunin ka, di ba? Kailangan natin yun. Yeah. Tsaka yung of course, yung dasal. Of course. Magtiwala tayo sa Diyos kasi I do believe na kung wala talagang guidance ni God, Correct. hindi ko naman maabot tong tong posisyon na to. Correct. Hindi ko rin naman maabot yung mga bansang puntahan. Kasi before na mag-step in kami sa bansang yun, we really prayed. I really prayed. Nasamahan kami, na yung makakausap naming tao, buksan ng puso't isip. Yun. Kasi pag guided ka ni God, talagang
ituturo ka niya sa tamang tao. And Correct. I'm so happy, katulad nga nitong nangyari nitong biyahe ko, na actually, hindi naman ako nag-hard sell, but the product itself ang nagsalita. So ngayon, ginagamit na siya ngayon sa isang organization. Which is, I'm so happy na, alam mo yun, alam ko, kasi yung produkto, sila nung sabi, paano, aalis ka na, saan ka may kukuha? Sabi ko, wow. And nakita lang nila na may dala ko na box. Gumagamit pala sila doon sa Hong Kong pa. And then napunta nga ako ng Canada. Oh, galing sila Hong Kong. Yeah, doon sila sa Hong Kong pag nung nakita nila yung produkto ko doon, yung, lalo na yung isa, sabi niya, ay, meron ka pala niyan. Sabi ko, distributor po ako. Yan, so, galing, ano? Yeah, so for those na nasa Canada, meron na po tayo doong distributor. Pwede kayong bumili doon. Correct. Connect lang po kayo, message Miss Jackie. Okay? Yes. Ang struggle ko talaga is, tawag nito, yung paano masustain yung team mo. Okay. Lalo na nasa iba-ibang bansa yung team ko. And it's not easy na lipad ka ng lipad doon, di ba? Imaginein mo, para to build a network sa ibang bansa, hindi ka pwede isang beses lang pumunta. Halos every 3 months pupuntahan mo yon. Sa Japan, every other month, nandun ako for almost 2 years to sustain. Ang nakabuti kasi, yun nga, uulitin ko, is yung system ng FDI. Yung mentoring, yung system natin. Yun talaga, kasi doon sa paraan na yun, mabibuild mo yung team mo doon. Yun yung naging struggle ko noon. And I'm so thankful na nung dumating nga yung FDI, natulungan niya na yung team. At saka yung dumating yung pandemic, yun talaga, nag-struggle din ako doon. But thank God na ngayon, bumabalik na po ulit. Yeah. I think lahat naman nag-struggle ng pandemic. Hindi. May iba talaga na nung pandemic, naging blessing sa kanila. May iba. Yeah. We're so thankful din to God kasi kahit ang daming challenges na dumating, nakasurvive talaga. Yeah. Bottom line, you are moving forward. Moving forward. Growing. Kumbaga, dumapaman, nakabangon naman sa awa tulong ng Diyos. Correct. So, you've been to 17 countries, no? Tama ba? 17? Yes, to date. Yeah. So, paano mo siya nagawa? Through retailing? Not all retailing, but ang iba doon yung, alam mo yung incentive trip natin? Yeah. Ay, yung mga free, Yeah, kasi, bago mag-pandemic, halos every quarter yata tayo, every year. Paano ba every half? Meron talaga tayong trip. At ako po talaga ay nangunguna sa pag-achieve ng mga incentive trip. Plus, nung nag-network na ako, yes, kasama talaga doon ng retailing. Kasi una talaga magre-retail ka eh. Masarap mag-retail sa ibang bansa kasi maganda yung kitaan. Oh. Yes, maganda. Mura sa kanila to, no? Kasi sa kanila ang $10, $15 is normal lang yun. Yeah. Para siguro 10 pesos lang dito. Parang ganon. Yun. Tsaka talagang, yung produkto kasi talaga natin hindi ka mapapahayang ibenta mo ng ganong halaga. Correct. Yes. And, nag-enjoy ako kasi nga, sinong ayaw mag-travel. Correct. Diba? So, malakas talaga kita sa retailing. Oo. Retailing talaga. Malakas talaga kita sa retailing. Lalo na kapag ikaw ay bumibili ka ng bulk. Which is yun talaga ang naging... Wholesale price. Yeah, wholesale price. Promo price. Promo price, wholesale price. Ang ginagawa ko talaga is, bumibili ako ng daang kahon. Kasi doon tayo nakaka-discount, diba? And then, yun. Pag ni-retail mo yun, doon ka talaga kikita. And sa negosyo talaga kailangan risk taker ka eh. At saka ito yung business na hindi mo kailangang umupa ng pwesto. Kahit sa bansa ako pumunta, meron tayong supply. Diba? Bit-bit lang ko na ilang kahon and then start. And then yun. And retailing is, until now, I'm doing the retailing. Hindi ka mawawala ng pambili ng ulam pag nag-retail ka. Correct, no? Yes, hindi ka mawawala ng Basta panggasolina. Everyday may Of course. Ang target ko talaga is makabenta. Dapat may target ka. Isipin mo, pag hindi ako nakabenta, wala ako pang gasolina. Parang turo sa akin ng mentor ko, si Jemet. Yeah. Pag walang demo, walang kain. Yes. Which is, hindi naman totoo talaga yun. Pero yung mindset kasi natin Mindset ko yun, ganun eh. Pag tumapak ako sa bansang to, nagiiwan ako ng bakas. Bakas ng napkin. Lahat mo ng bansang pinuntahan ko. Kailangan po talaga, makatabi lang kita ng 3 minutes, talagang
Approach ka na. Approach na Pusakal ako. lang, pusakal. Pusakal na agad dyan. Yun na yung lifestyle eh. Aray Diba? ko. Okay. Anong advice mo sa mga young generation ngayon? Particularly yung mga pag-graduate, yung mga upcoming na gustong magsimula mag-business. Well, sa ngayon kasi yung mga kabataan, nag-i-enjoy sila sa mga tinatawag na salary job ba tawag doon, which is okay naman yan. Kaya lang, ang mangyayari kasi dyan, nakalimit yung income mo. 'Di ba? Well, try nyo tong industriya na to, yung MLM. And tumingin kayo ng produkto na maganda at tumingin kayo ng company na maganda na mayroong sistema. Yeah. Kasi talaga, sa panahon ngayon, hindi pwedeng isa lang ang pagkakakitaan mo. Kailangan, meron ka pang ibang pagkakitaan kasi iba ang buhay ngayon mataas. Nagta-travel ka, coffee ka ng coffee, kung sweldo mo nasa mga 30,000 lang, hindi mo kakayanin. Kaya dapat may iba kang negosyo. And this industry, napakaganda. Kasi yung amin pong produkto ay necessity. Ito yung negosyo na habang tinatapon sa basura, kumikita ka. At sa buong mundo po yan. Habang may dugo, may negosyo. Kumbaga, dapat meron kang multiple sources of income. Yes, meron talaga. Okay. Kahit kumikita ka ng 200,000, kailangan meron kang ibang pinagkakabalan. Kasi, alam ko naman may iba ka pang gustong gawin 'di ba? So, sa panahon, ang mahal ng bilihin ngayon. Oh, nagmamahal na. Yeah. Sabi ka, may nakakwentuhan ako recently na nakabase sila sa Vietnam. Mhm. Yeah, somebody forgot eh. Doon sila nakatira for many years kasi asawa niya Vietnamese, Pinay. Ah. Then kasi sa Vietnam, di ba, mas mababa yung cost of living. Oo. So, parang few years silang nawala rito sa Pinas. Then, pagbalik nila rito, na-shock talaga siya sa grocery. Kasi normally, pag nag-grocery sila na halimbawa, isang puno ng cart, di ba? Sometimes, di ba, hindi mo naman talaga kino-compute, di ba? So, kuha ka na lang, kuha ka. Normally, ang price daw ng nila, pag sa Vietnam, nasa mga 10,000 pesos lang. So, pag nag-grocery daw sila rito, nagulat sila na sa 25,000. Yeah. Samantalang parang 2 years ago lang siya huling umuwi. Grabe naman, gulat na gulat siya. So, sabihin talagang grabe inflation ngayon. Sobra. At saka, kung titingnan mo ngayon ang kabataan, ang hilig nila sa coffee. Milk tea. Milk tea. Magkano ang milk tea? 150? Kung minimum wage mo 600. Paano ka makapag-milk tea? Paano pa yung pagkain, pamasahe? Mahirap. Kaya dapat meron ka ibang income. And ito nga yung inaalok namin sa inyo, sinishare namin sa inyo. Kasi ang maganda sa negosyo, yung habang tinatapon, may income ka. Monthly yan, may period yan, di ba? Monthly gumagamit. Tapos habang may dugo, kahit walang dugo, may negosyo ka. Ako, menopause na ako, I'm proud. Pero gumagamit ako ng sanitary panty liners. So, alam mo, tuloy-tuloy. Di ba? Lahat naman may babae, may lalaki. Correct. Yeah. Kahit may pandemic, tuloy-tuloy. No? Yes. In fairness, during pandemic, guys, hindi ako na problema sa, tawag doon, yung lockdown. Di ba? May per area ka lang, di pwede. Hindi ako ng problema. Pag tinanong, tatanungin ako sa checkpoint. Saan po pupunta, sir? Magde-deliver. Pakita ko yung napkin. Okay, go. Kasi essential goods. Yeah, essential goods. Yeah. Okay. Passion o profit? Para sa akin, pareho. Kasi, sabi ko nga sa'yo, di ba? Mission before commission. So, sa industriya yung pinasok ko na to, kailangan meron ka talagang. Tsaka, syempre, hindi naman pwede wala ng profit. Kasi, maubusan ka. Titigil ka. For me, both. Both. Okay. Diploma o diskarte? Sa sitwasyon ko, diskarte. Kasi, nag-aral naman ako ng college, pero wala akong diploma. Hindi ko nakuha kasi may kulang. Pero, para ilang subjects ka na? Actually, thesis. Thesis lang? Thesis lang. Oh? Tinamad na ako. Kasi, nag-aral ako, 30 years old na ako. May anak na akong dalawa. And then, sabi ko, kumikita naman na ako So, hindi ko na siya tinapos. Yun. And yun nga, sabi ko nga, imagine mo, nakarating ka sa iba't ibang bansa and wala kang diploma, no? Wala akong diploma. And then, pumupunta ako to introduce the business. So, diskarte. Yung iba siguro diploma, but in my case, In your situation. Diskarte. Pero parang halos tapos ka na. Thesis lang talaga ang hindi natapos? Yeah, the reason why, kaya ako naman yung tinapos is gusto namin mag-migrate. Diba, 72 units ang kailangan nun. Yun. Pero, yun, para sa akin, diskarte. Kasi marami din naman dyang tapos, diploma, pero hindi rin dumidiskarte. Wala din. Kahit magtapos ka. Diskarte talaga sa lahat ng bagay. Given a chance, kung may chance ka naman,
do the diploma din. Yeah, kung meron, why Para not? kami, may diploma, may Oo. diskarte. Yun, mas maganda yun, Oo. 'di ba? Pero kung wala ka ng choice, Yeah. diskarte ka na. Diskarte. Di ba? Oo. Malaking halaga yung diskarte kasi kahit anong produkto yan, kaya mo siyang ibenta. Mm. Yeah. Sa sales sa sales. Yun. Pero kung magkakaroon ng chance, gusto mo bang tapusin, te? Makuha yung diploma mo. Ayoko na. Ayaw mo na. Kasi Tamad ka na. malilimutin na ako, hindi na ako makamemorya. Talaga. Alam mo naman. Happy ka na. Happy ka. Happy na ako sa ganito. Kasi, alam mo yung parang, napagdaanan mo na eh. Kumbaga, Life skills. I can say na, as a network builder, na-achieve ko yung, hindi man ako naging super top upline, pero na-achieve ko kasi yung goal ko na sometime na-awarda naman tayo, 'di ba? I remember, we were in Malaysia and Indonesia. And then basta, alam mo yung feeling na, 'di ba, pag Fulfilled na. nag-event tayo, grabe, 'di ba? Fulfilled na travel, nakapag-travel na ako, naranasan ko na yung masarap. Naranasan ko na rin yung mga hotels, yung masarap. Kaya kung ano mang mangyari, salamat sa Diyos kung saan man ako ngayon. Yeah. Okay. Mm. So, kung kaharap mo ang batang Jackie, Oh. limbawa kaharap mo, ano, imaginein mo, nandiyan, Okay. na wala ka mo ang mukhang. Ano sasabihin mo sa kanya? Inday. Actually, call me Inday. Ang palay mo, Inday, saan ka ba lumaki, te? I was born in Manila. Then, pinalaki sa Leyte. Then, binili ko ng Manila. Binili ko ng Leyte. Binili ko ng Manila. Manila Leyte. Yeah, kasi fluent ako sa Bisaya. Fluent din ako sa Tagalog. Okay. Yeah. So, pag bunso ka, pag love na love ka, Inday ang tawag sa'yo. So, Inday, Ano sasabihin mo kay Inday? you did a good job. Actually, a great job. Dahil hanggang ngayon, maganda ka pa rin. Joke lang. Hindi. Congratulations, Inday. Kasi sa pinagdaanan mo, nakabangon ka pa din. Life is not easy. Alam mo yan. Pero God is so good na kahit anong nangyari, meron siyang binibigay sa'yo. Na, alam mo yun, yung pagiging matibay mo sa pananampalataya. Yun talaga. Sabi ko nga, mawala na lahat, wag lang yung faith ko. Correct. Yun. Salamat sa Diyos. Salamat, Inday. Inday. Grabe. Yeah. Malalim ang kwento ni Inday, actually. Na? Yeah, alam mo yun, di ba? And, saksi ka sa mga success ko. Saksi ka sa mga kalokohan. Yeah, I'm so happy. Actually, overall, I'm so thankful to God na lahat pinagdaanan ko yon. And I'm so thankful na nagkaroon man ako ng failure. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumangon at yung opportunity na binigay sa akin ng Diyos na makapunta ka sa iba't ibang bansa. Nandun yung opportunity kasi. And I'm doing it now. I'm enjoying it now. And to meet a lot of people, mabubuting tao, meron ding hindi. Pero kasi well-trained na tayo, di ba? And of course, syempre, yung tinuturo sa atin na maging mabuti sa kapwa. Yun lang naman. Grabe. Yeah. Alam mo, actually, pag napagkakwentuhan namin minsan si Ate Jackie, kami mag-asawa, we know how tough you are. Di ba? So, women will always be women. Sometimes, di ba, you get crushed and you cry, di ba? But, yung being tough, na imagine traveling alone. Di ba? Yeah. Pupunta ka na iba't ibang lugar. Yeah. Sa totoo lang, di ba? Not easy. Oo. Kung ako nga yung father ko nga dati, bumahagang buntot di ba? I mean, Yeah. pag nagda-travel alone. Yeah. And ikaw stay na ilang buwan, di ba? Yeah. Taon, di ba? Yeah. Matibay. Na, yung taon, recently na lang after pandemic. But, Right. yung before talaga na you're gonna go to one country and then stay there for quiet sometime, mga 5 days. Kailangan may limit ka sa sarili mo. Kailangan 5 days makakuha na ako ng leader ko. Hindi madali yun. Yeah, but I'm so thankful to God na binigyan niya ako ng strength na magawa to. Na may, hindi biro yung yung maging tough ka. Yung may iyak din naman, bakit hindi? Ngayon lang, di ba? Pero thankful ako kay God na binigyan niya ako ng courage how to do this industry. Correct. Tsaka ng wisdom how to do Ng it. wisdom how to do it. And yung charisma. Yun, so... Alam ko yung mga
Hindi Mga kasi, diskarte, no? hindi kasi we're telling the truth naman eh. The product speaks for itself. At saka ikaw sa sarili ko, lagi ko na sinasabi, hindi naman ako nagsasabi nag-join ka sa akin, yayaman ka eh. No. Produkto talaga ako. Sabi ko, try. Pinipilit ko talaga pag babae. Pinipilit ko talaga. Ngayon kung ayaw mo na, sorry. But then alam ko babalik at babalik ka. Lalo na pag meron ka ng nararamdaman. Tama. Ayun talaga. Isa maling pagtitipid eh, no? Pero naka-iPhone 16. Yeah. Actually, sabi ko nga, every time na mag-share ako, sabihin, ang mahal naman, pero naka Louis Vuitton, pero naka, alam mo yun, ako, I don't have those expensive items. My luxury, Correct. ito yung luxury ng buhay ko. Kasi parang Hermes to ng ano eh, Ang napkin. ng napkin. At travels mo. Yun talaga. Travels, magkano? Travels, ha? Mamahal niyan. Ha? Yeah, and ito talaga. I don't care about branded things. Basta naka-Alpaspin ako. I have the bed. And you Everything, our product, sabi nga nila. But yun talaga eh. Yun talaga. correct. Grabe, amazing, no? So, Yeah. I know you've learned a lot, guys. Lalo na yung mga nagtatanong na importante ba yung retailing, di ba? Importante. Di ba? Kasi yun yung buhay sa'yo eh. Correct. Imaginein mo naman kung magre-retail ka, 10 kahon. Eh katulad, established na siya. Right. Tumatawag na lang yan, i-ship mo na lang eh. Diba? So, kumbaga, passive income na siya. Yung passive income na siya. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi na sa panahon ngayon, yung i-incomein mo sa napkin, kung simpleng buhay ka lang, you can stay. Okay na eh, Okay no? na siya. Retailing lang, wala Retailing pa yung pa network. lang. Yeah. Pero syempre, meron pa tayong ibang mga ginugusto, meron pa tayong ibang mga kailangan gawin. Extra miles, bata pa naman tayo dyan. Tsaka parang, ang dami pang naabot. Sobrang, ang sobra kasi akong natutuwa. Pag yung gumamit ng produkto natin, may nangyari sa kanya, natulungan siya sa health. Testimony, no? For me, yun na yung million ko. Correct. Yung testimony. Yung recent lang sa Canada, testimony. Masaya na ako doon. Parang kumita na rin ako. Ganun na. Anong testimony yun? Ang testimony nila doon is, nanganak siya, tapos parang hindi siya naraspa. Okay. And then, parang, hinayaan lang. Tapos hanggang sa parang hindi siya nagme-mens ng maayos. Sabi niya, may hindi maganda talaga sa loob. And Marami then, na stock. oo. And then, nung shinare ko sa kanya to, kasi nag-share din sa kanya isang kaibigan, sabi niya, ang mahal-mahal naman kasi. Sabi ko, just try. Wala namang masama. Ang tagal namin siyang pinilit. And then, hanggang sa nakagamit siya. Tapos, after that, nag-message siya, sabi niya, alam mo, salamat talaga, pinilit niyo ako. Kasi ang ganda-ganda. Grabe yung pakiramdam ko, ang ganda-ganda, ang ganda, at ang daming lumabas. Oh? After many years. Tsaka yung isa, skeptic siya gumamit. May almoranas pala siya. And then, nung gumagamit na siya, sabi niya, alam mo, nawala yung almoranas ko. Alam ko namang mawawala kasi ang dami na testimony even for 16 years. Ako. Yan ang Ikaw, ano ko, di ba? Yun. So, sabi ko nga, yung mga ganitong bagay, ang sarap ng feeling, di ba? Correct. It's not about money, pero syempre, may pera. So, sa retailing, di ka naman maging milyonarya eh. Di ba? Ako, masaya na ako, GM Pao, na nakatulong, nakabenta. Di ba? Kasi, yun naman yung ano ko eh. Di ba? Milyon-milyon. Tapos, di ba? Importante yung masaya ka sa ginagawa mo. Kaya ako tumagal, masaya ako. Every time na sinishare ko to, as if the first day noong nakilala ko siya. Kaya ganun na lang yung ano ko. Kaya authentic. Yes. Happy ka eh. Happy ako. Yeah. Okay, that's it guys. So, ang ganda ng kwentuhan. Actually, bitin eh. No? Oo nga eh. Well, I know you learned a lot, guys, and thank you very much for watching. Oh, by the way, sa mga interested to avail, example, Angel Moon, you may contact Miss Jackie. You may check her social media links. Yeah, Jax Alex. And I'll be in Japan this coming November 20. I'll be there for a week. A week, oh, di ba? Yung mga nasa Japan po, sa Tokyo ka, di ba? Yeah, because i-rebuild namin yung Japan. Ayan, sa mga nasa Japan po. So, connect lang po kayo sa kanya if you want to be user or wholesaler
ng Angel Moon, di ba? Yeah. So, and sa mga nanonood po you can follow us in our social media, Engineers Paulo Carina, or hashtag Next Level Talks. Yan. And in the next few weeks po, marami pa tayong magagandang episode. Grabe yung mga, excited din ako sa mga next na speakers. Yeah. Our next share will be CEO po ng manufacturers Wow. dito sa South. Marami pa pong nakapila, kaya abang-abang lang po kayo. Okay guys, so that's it guys. Thank you very much. This is Engineer Paulo Santos and thank you for watching Next Level Talks. Bye-bye!